Simula August last year hanggang sa Friday, isang sasakyan 309, again 309 times siya pumasok sa EDSA busway. Sa loob ng 10 buwan, mahigit 300 beses na pumasok sa EDSA busway ang motoristang ito. Siyam sa kanyang paglabag, ginawa niya simula nang muling ipatupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP ng Metropolitan Manila Development Authority nitong Mayo. Sabi ng MMDA, hindi kayang bantayan ng mano-mano ng kanilang mga tauhan ng mga pangunahing lansangan sa Metro Manila sa lahat ng oras. Gabi naman na makikita nyo, maluon, pero yet, pinipili yung pumasok every time sa EDSA busway na ang rason siya lang ang nakakaalam. Yan po yung reason So kailangan po natin mag-instill ng discipline na kahit walang nakitang enforcer sa daan, kailangan po sumunod sa batas trapiko. Dahil alam nila na hindi sila makakalusot dahil may CCTV cameras po tayo na uhuhuli. Aabot na sa mahigit 150,000 pesos ang kanyang multa sa 9 na beses na dumaan ito sa busway sa ilalim ng pagpapatupad ng NCAP at irerekomenda na rin ng MMDA sa LTO na suspindihin ang kanyang lisensya. Pero dahil nitong Biyernes pa lamang natuklasan ang kanyang mga paglabag, hindi pa naaabisuhan ang motorista. Gayunman, maaari nang makita ng mga motorista kung mayroon silang violation ticket sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy gamit ang pinakabagong portal ng MMDA na inilunsad ngayong araw, ang mayhulika.mmda.gov.ph. Maaaring mag-log-in sa website ang isang motorista gamit ang plate number at motor vehicle file number. Sa loob lamang ng isang araw na pagkahuli ay makikita na sa website ang mga violation ng isang motorista. Pinipilit namin mag-real time na pagka-notify sa iyo, upload na rin yung video upon confirmation. Kaya nga po, umihingi kami ng another 2 months siguro para ma-incorporate yung mga enhancements. Maaari namang kontestahin ng mga motorista ang nakatalang violation at kung magtatagumpay ay ibabalik ang kanilang multa. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 10,000 violations ang naitala ng MMDA simula nang ibalik ang NCAP. Pinag-aaralan din ng MMDA na imbes na pera ay community service ang ipapataw sa violator para maalis ang duda ng iba sa polisiya. 2 klase ang panghuhuli ng MMDA sa NCAP. Una ay ang manual viewing ng mga kawani ng MMDA at paggamit ng artificial intelligence camera. Mayroong 21 AI cameras na nakakalat sa kahabaan ng EDSA busway at 165 AI cameras sa buong EDSA. Kahit madilim at tinted ang sasakyan, kayang makita ng kanilang kamera. Lalagyan na rin ang iba pang pangunahing lansangan na gaya ng Commonwealth, Quezon Avenue at maging ang C5. Ito ang Communication and Command Center ng MMDA. Dito minomonitor 24 oras ang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, lalo na ang kahabaan ng EDSA. Sa pamamagitan ng AI cameras, nakikita ng malinaw ang mga paglabag ng mga motorista sa mga batas trapiko. Ito naman ang pananaw ng mga motorista. Okay yun sir, kasi ma-update kung may huli ka o wala, makikita mo agad. Mababayaran mo, makakapag-contest ka agad kung anong pwedeng gawin. Wala, ganun din. Labis ang contest na, paikot-ikotin ka lang nila hanggang maubos oras mo. Siguro, kapag tingnan natin muna. No, pag mga ganun bagay, okay, pwede yun. Okay dyan, mga ganyan. Maaari ring magamit ng Philippine National Police ang mga kameras ng MMDA para sa pagsugpo ng mga krimen at paglutas ng mga kaso. Sabi ng MMDA, bumilis ang daloy ng trapiko sa Commonwealth at EDSA simula nang ipatupad ang NCAP. Nabawasan din ang kanilang naitalang aksidente. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.